Sundin si Kristong muling nabuhay. Be blessed tuwing Webes, ako po si Father Fiel Pareha. Tara po at magkapit pandasal na tayo. Sa panahon ngayon, napakadali nating sumunod. Isang pindot lang, follow agad. Sinusundan natin ang mga sikat na tao sa social media, influencers, celebrities, at kung sino-sino pa. Minsan, naapektuhan tayo ng kanilang sinasabi, ginagawa at pinapakita. Kung ano ang uso, sinusunod. Kung ano ang trending, ginagaya natin. Pero bihira nating tanungin, sino ba talaga ang dapat kong sundan? Matapang na tumayo sa harap ng mga pinuno ang mga apostol kahit sila'y pinagbabawalang mangaral. Sa kabila ng banta at panganib, kanilang ipinahayag, mas dapat naming sundin ang Diyos kaysa tao. Hindi sila natakot sa maaring mangyari sa kanila. Hindi sila nagpadala sa panganib at takot. Ang puso nila ay nakatuon sa pagsunod sa Panginoon kahit pa ito'y magdulot ng pag-uusig. Sa ating buhay, maaring hindi tayo nahaharap sa parehong uri ng pag-uusig, pero may sarili tayong mga hamon. May mga pagkakataon na mas pinipili nating sumunod sa uso kaysa sa tama. Minsan, mas inuuna natin ang opinyon ng iba kaysa sa tinig ng Diyos. Kagaya ng mga alagad, sundan natin ang muling nabuhay na Panginoon. Hindi lang kapag madali, kundi lalo na kapag mahirap. Ang tunay na pagsunod ay hindi nasusukat sa dami ng likes o approval ng iba, kundi sa katapatan ng ating puso sa Diyos. Kahit hindi tayo maintindihan, kahit tayo'y iwasan o pagtawanan, ang mahalaga ay nananatili tayong tapat sa Kanya hanggang wakas. Ang tunay na tagasunod ni Kristo ay hindi sumusunod sa ingay ng mundo, kundi sa tinig ng Diyos, kahit pa ito'y magdulot ng pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ako ng tapang na sundin ka sa lahat ng pagkakataon. Patatagin mo ang aking puso na maging tapat sa iyo hanggang wakas. Amen.